pananampalataya sa biyaya ng inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ay muli with Diyos ay kakagabi namin sa araw na ito. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pa sa ating pag-aaral ay alam natin that we live in a world of instant satisfaction. Lahat ng tao po dito sa atin, naghahanap po ng satisfaction sa buhay ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang kasiguraduhan nila sa pamumuhay dito sa mundo ay salitang satisfaction. Satisfied ka ba sa buhay mo ngayon? Kapag satisfied ka, huwag ka na mag-pray. Okay, so dito, bakit ko sinabi ng Panginoon that the man ought always to pray, not to pay? Dito po, makikita natin, sapagkat minsan, ang mga tao po, bakit nag-delay po minsan ang kanila po humihinto sila sa kanilang mga panalangin because when answers to our prayers sometimes delay. Yan. Lagi nag-pray, always pray, pero the answers of God always delay. So, ito po, naturally, immediately, our instinct, position, situation, reaction is to throw up our hands and saying, I give up. I give up. That is the reason why kung bakit po ang Panginoong Jesus, sinabi niya dito that men ought always to pray. At dinugtungan niya po ito, ang karugtong not to pray. Kasi yun ang yun ang tao eh. Di ba? Satisfaction, then after that, they are not receiving the yung satisfaction, they are delaying of their prayers. At dito po, sometimes, sasabihin nila, mag-quit na lang ako. The true faith is exposed not by how we start praying, but by our refusal to stop praying. Ayan. Dito sa ating mga kapatid, sa ating pananampalataya, yung tunay na mayroon pong pananampalataya ay hindi po namumutawi sa kanyang bibig kung paano magsimula ang panalangin, kung hindi paano ang hindi paghinto sa panalangin. Yun dapat ang motivation ng mga Kristiyano. Ito yung kailan kung bakit po isinulat po ng Panginoon ang talatang ito sapagkat lagi lahat ng tao ay quit. Yan ang sinasabi ko lang dito. Kaya, majority, almost, 90%, 90% in the member of the church, sa iglesia na natin nasasakupan, ay come and go. Right. Come and go. Correct. Good. Ang mga luma ay aalis. At darating ang mga bago. That's right. At pag ito naging luma na, sila naman ang aalis. Dahil luma na sila eh. At mayroon na naman bago. 17 years na paglilingkod namin dito po sa Kabuyaw, ang member ay come and go. Correct. Because of what? They are not, hindi nila naging ang salitang satisfaction. Yan kasi nahanap natin yan. Satisfaction. Kaya sabi, siguro ng Panginoon, huwag kang titigil, huwag kang ihinto. Ano ang mga bagay? Number one, let's talk about the number one point. Yan. The number one, men should always pray. Yan, kakataan nyo ha. Men should always pray. Dito yung sinasabi po that men ought always to pray. Yan yung first point na natin po pag-aaralan. So that man, it is all about the Christian's obligation or responsibility. Pag sinabing men, ay nagpapahayag po ito ng isang Kristiyanong buhay. Kristiyanong pinag-uusapan po dito, men. E paano ang women? They are not included this situation na ating pag-aaralan. Alam niyo ba na sinabi ng Panginoon sa John 1:12 that as many as receive them to give them power to become the sons of God. So yung sons, ito yung mga men. Yung sons of God. That they are the men na nung saan the Christianity as the whole, yung men. Yung men. Right. So ibig sabihin, pagkalatan ito, babae man o lalaki. Ito ay tinuturing na salitang Kristiyano. Right. Pansinin niyo, the word Christian is a male name. Pangalan ng lalaki. Right. Yes. Mayroon ba, pag halimbawa, babae ka, pag nagpapakilala ng
sinasabing Christian. O pag babae mo naman, Christy. Christina, ano? Pero, mapapansin ninyo, babae, mapalalaki, pag in-introduce ng sarili niya, Christian in general. That's right. Dapat, di ba? Walang sinasabi po kung babae o lalaki. But, that is the man, or that is the only name na pwede natin ihalin tulad sa salitang that man. Always to pray, yung salitang man. So, prayer, when we talk about prayer, is the fundamental duty and privilege of every single Christian, man or woman, who desire to walk with God. Right. So, kung ikaw ay anak ng Diyos, ito yung priority, ito yung fundamental duty na i-acknowledge po dapat ng mga mananampalataya kung ikaw ay Christian or ikaw ay Christian. At yan ang isang mahalagang bagay na dapat natin pakakatandaan. Why we need to pray? Sabi ng Biblia, dito po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Right. Kaya sabi, ought always to pray because God commanded us and the Bible tells us that pray without ceasing. That's right. So pray without ceasing, meaning your heart so tuned to God that you are constantly and easily triggered into prayer. So ito yung sinasabi na nakusan, pag sinabing pray without ceasing, yun pang motivation mo, na hindi mo na kailangan ikaw ay utusan. Hindi na kailangan naka-schedule ang prayer meeting na you need to come in during every Wednesday. Automatically, we will not announce it. It will automatically ay responsibilidad ng bawat Kristiyano. Right. No need to assign. No need to announce. But it needs to work on it. At kailangan po natin ito, yung salita niya. So, another thing, mapapasin natin sa Ephesians 6:18, sabi nito, praying always with all prayer. Meaning, ang ibig sabihin nito, pinaka-literal na translation po nito, meaning at all times and every occasion or in every season. So, walang pinipili. Walang pinipili. So, praying always with all prayer. As sinabi ko sa Ephesians 6:18. At dito, kung makikita natin that you must pray in season of peace and in season of crisis. Ayan, yun yung sinasabi, no? Mayroon ka ba? Kasaganaan ka ba? O kulang ba? Mag-pray yan. Bakit? Pag masagana ka, we will thank God. Thank you, Lord. Right. Di ba? At kung wala ka naman, humingi ka. Right. Di ba? Amen. Tandaan natin, praying is always communication. Right. So, pagkapasalamat is a part of the communication. Right. At ang paghingi is a part also of communication. So, may pag-uusap. Right. So, ganun po yung prayer. At yan po ang tinatawag po natin. The second one is all about oath. The meaning, it is a moral necessity. It is necessary, one most, or it is binding. Kaya po, ikinunit po yung salitang that man oath. So, mahalaga po yun. Importante, responsibilidad, duty ng bawat mananampalataya. To try to live a Christian life without prayer, it is impossible as try to live a physical life without breathing. Di ba tayo nabubuhay sa paghinga? Pag walang hangin, walang buhay. Right. Ganun po sa pagiging Kristiyano. Kung walang panalangin, walang Kristiyanong buhay. Right. Right. That is the breath of a Christian. Hininga ng Kristiyano yan eh. Yung panalangin, Right. ganun din po sa physical at ganun din po sa spiritual. The third one, always to pray. Yung salitang always to pray. Always to pray, it is a lifestyle. Yung lifestyle ng mga Kristiyano. Yung palagi sa nananalangin, nakaakibat ka sa mga Kristiyano ang mapanalanginin. That's right. Right. Di ba? Mapanalanginin. At yan ay isang connection po na dapat po ay maintindihan po natin. It means an open and also unbroken connection
connection. Right. Yung sinabing always to pray. It means keeping the spiritual phone line or phone line to heaven completely open. Right. Dapat, ano yan, walang lobat. Connected lagi. Walang dead spot na wifi. Always po ang gamit po nito ay malaking connection. Hindi po napuputulan. Every evening, morning, at noon. Sabi ko sa Book of Psalms 55 verse 17, evening and morning at noon, I will pray. Or will I pray? And cry aloud, and He shall hear my voice. Ganun katindi yung connection. Di ba? Yung lagi po tayo connected. The last part is all about and never give up. And never give up. Kung lagi ka nag-pray, dapat wala ang salitang I never give up. Right. Kasi kung ikay mapanalanginin, hindi mo sasampitin sa bibig mo, I quit. Sabi ng Diyos eh. Di ba? So never and never and never the Christian to give up. Right. Kailangan po, kasi yun po sinabi ng Diyos, and not to faint. Ito po, sa last part, and not to faint. So meaning, the spiritual condition of the word faith, yung pagtitigil, yung pagkikwit. Ang literal nito, nakahulugan po nito, ay wala ng pag-asa sa buhay. You lose heart or courage. Wala na siya ng tiwala. Hindi na siya panatag ang puso niya. Hindi na nagtitiwala ang ibig sabihin po nito. And also, ang literal meaning po nito, kung bakit siya mag-equate, to become utterly exhausted, weary, and tired out. Pagod ng Kristiyano eh. Matandaan na akong Kristiyano. Lulo na akong Kristiyano. Right. Di ba? At ang pag sinabi kasi iba yung matured, iba yung old Christian, ha? Ito ha, ang matured Christian never na mapapagod. Pero pag sinabing old Christian, yan, there is the specific of retirement. Right. Yan. Kaya pag tinanong ko, are you old Christian? Yes, I am 17 years old. Don't never use the word old. Always using the word matured. Kailangan matured. Kasi ang old ay mayroong retirement. May hangganan. Ang matured, never. Always matured. Right. Yan po ang kailangan po ng bawat mga mananampalataya. Now, the question is, the last, moment na ating pag-aaral. Why do we fail? Why? Why? Bakit nga ba? Bakit kaya inanin tulad ng Diyos at sinabi niya, huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Pero bakit ang mga Kristiyan humihinto, tumitigil? Anong dahilan? Number one, kung bakit ang dahilan, the frustration of delayed answers. Yung bang ang daming pinapadalangin, paulit-ulit na nalangin. Alam niyo kung bakit kumukunti lagi ko ang prayer meeting? Kumukunti dumadalo. Alam mo, bakit? Frustration of delayed answers. Right. Di ba? Frustration of delayed answers. Minsan, when we are pray and work for a long time without seeing any result, naturally, our soul begin to have to tire. Totoo naman eh. Pag paulit-ulit na panalangin at walang kasagutan, nakakapagod din, di ba? Di ba? Kung mag-aaway nga kayo ng paulit-ulit na lang kitang sinasabi, nakakapagod ka na. Kasi that is, pointing, the person, ang mga tao po kasi, ay meron pong tinatawag na kapaguran. Physically, pag ginagamit niyo po ang physical, mapapagod po eh. Physically, mapapagod kayo. Kasasalita mo na kasasalita. Di ba ang prayer is kasasalita na kasasalita? Yes. Right. Napagod ka. Nung napagod ka, I'm so tired na. That is the physical emotion. Pero sa spiritual emotion, Wala. never. Never. Sapagkat ang ang spiritual ay hindi napapagod. Pero pag ginamit mo ang ang physical, mapapagod ka. When you pray,
kailangan natin. Kailangan natin ng spiritual at hindi ko mapapagod yan, never. Alam niyo kung bakit ko minsan na frustration ng isang tao? Ayon sa Proverbs 13 verse 12. Sabi ko dito, hope deeper makes the heart sick. Ayan na, minsan, we are hoping. We are hoping sometimes. Pero, kapag minsan nasasaktan din ang ating puso, dyan po tayo tumitigil. That's right. Alam niyo po ang pinakamaganda nitong verse sa Galatians 6:9. Ano sinabi sa Galatians 6:9 na magiging hamon sa atin? And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Tingnan niyo po, sa haba-haba ng inyong panalangin, wala man ang kasagutan ng Panginoon, pero sa atin ng Biblia, huwag kayong hihinto. Right. Huwag kayong maglulumahit sa iyong mga ginawa. Sapagkat sabi dito, binigyan na tayo ng kasiguraduhan. What is the assurance? Sabi ng Diyos, and due season, we shall reap if we faint not. Alam niyo, sa tagal-tagal na panalangin at hindi sinasagot ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong huminto, sapagkat aanitin kayo. At huwag kayong hihinto. Kung hindi kayo hihinto pala, kung hindi kayo hihinto, at kung hindi kayo napapagod. The second reason why do we faint, disconnecting from the source of strength. Ito yung mga kalimitan po natin, ang mga ginamit ulit natin ng physical strength natin. Sabi po dito, we faint when we try to carry heavy burdens using our own limited willpower, intelligence, or emotional strength rather than relying on God's unlimited power. Alam niyo kung bakit po we are disconnected from the source of strength? Ang gamit natin, hindi power of God, hindi the source of power of God, kundi source of your own power. That's right. Yun ang problema. Umaasa tayo sa lakas. Umaasa tayo sa ating kalakasan. Nalimutan natin umasa sa kalakasan na ibinibigay ng Diyos. Remember sa book of Psalm 18 verse 2. Ano sabi dito? The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, and whom I will trust. Right. Yun ang isa maganda. Huwag kang magtitiwala sa iyong lakas. Magtiwala ka sa lakas ng Diyos para po manatili ang power sa buhay mo. And the last one is all about taking our eyes off Jesus. Off the whole F. Minsan, ang ating mga mata, iniiwas natin sa pagtingin sa Diyos. Dahil hindi po minsan tayo nakafix sa Panginoon, nakafix tayo sa problem. At dahil po dyan, mawawala ang attention nyo sa Diyos. That's right. Kapag tinitigan nyo ang isang bagay, tingnan nyo ha, kapag tinitigan nyo itong flag, pag tinignan mo ang flag, hindi mo makikita ang piano, hindi mo makikita ang aircon dahil nakakonsentrate ka lang dyan. Very blurred yung nakapalibot dito. Kung hindi ito lang ang pinakamalinaw sa lahat. Why? Kasi doon ka nakapokus. Ano sabi ng Panginoon? Bago mo tignan ng iba, ang sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2. That's right. Huwag mo na titignan ng problema. Huwag mo titignan ng pera. Huwag mo titignan ng mga bagay na nakusan pansamantala. Tignan mo ang Panginoong Isus. Sapagkat siya yung ang author and the finisher of our faith. The conclusion. Now ultimately, we faith because we stop praying. That is the problem. The problem is, we faith, kung kaya tayo tumitigil because we stop praying. Yun ang dahilan. At dahil po dyan, wala nang nananalangin.
Ang totoo niyan, kaya hindi ka nag-pray sapagkat huminto ka na sa pagiging Kristiyano. At dahil huminto ka na, ihinto ka na rin sa pananalangin. Now, the question is, gusto mo bang magpatuloy sa Diyos? Gusto mo bang magpatuloy sa panalangin? Magpatuloy ka bilang Kristiyano. Again and again, the men always to pray in faith na. Let's pray. Panginoon, salamat po din sa napag-aralan po namin, Panginoon.